Sa video ito ay maglalagay tayo ng interruptor para sa ating stock na busina. Ano yung mga advantage natin sa paggamit nito at ano yung mga diskarte sa pagdi-DIY ng paglalagay nito. So para po sa mga nakakapansin, yung mga ganitong style ng busina ay mahirap siyang pindutin or mahirap tansyahin kung gaano kalalim yung pindot natin bago lumabas yung tunog ng busina. Kaya naman kung minsan ay gusto lang nating pitikin pero malakas pa rin yung tunog niya dahil mahirap siyang pindutin or tansyahin. Di tulad ng mga naunang busina na imbis na ganyan nakabaligtad siya tulad nito at pwede natin siyang pitik-pitikin. At matatansya natin yung hina or lakas na gusto natin. Kaya naman bumili ako ng interruptor relay na kayang baguhin or ibahin yung tono ng stock na busina natin. So basically, interrupter parang pinuputol niya lang yung tunog ng ating mga busina, tapos dito sa nabili ko is pwede mo pang i-adjust kung gaano kadalas niya i-interrupt or chachap-chapin or puputulin yung tunog ng ating busina. So syempre para mag-gets nyo yung sinasabi ko, ilalagay natin siya at tuturuan ko kayong mag-DIY. By the way, hindi lang pala to pang Honda Click, pwede rin siya sa kahit anong mga motor na merong mga busina. Yung basic concept sa paglalagay nito is parang ipapagitna lang natin siya dito sa wire na to at dito sa ating busina. So papagitna lang yung connection na to. So dito sa Honda Click, para may kabit natin to, tanggalin lang muna natin tong tornilyo na to gamit tayo ng 10mm. Kung makikita nyo, natanggal na siya, pero tatanggalin pa natin itong wire na to. So yung socket na yan, ayan, dalawa yan, isang green at isang parang light green. So mahuhugot na natin yung ating pinakabusina. So ngayon sa pagwawiring or pagkakabit, itong dilaw na to, yan yung idudugtong natin dito sa busina. So kahit magkabaligtaran yan, pwede. Tapos dito naman idudugtong natin siya dun sa wire na pinagtanggalan natin kanina. Yung black po is dudugtong natin sa green, then yung red sa light green. Ganun po sa mga Honda. Di ko lang po sure sa ibang mga motor, pero pwede nyo naman i-trial and error kung sakali. Tapos yung challenge pa dito kung paano siya itatago or saan siya ikakabit. So dito naisip ko sa mga Honda Click, pwede nyo siyang ilagay dito sa likod ng inyong mga busina. So tatanggalin natin yung tornilyo na yan at ikakabit natin tong interruptor. So dito gamit tayo ng 10mm para matanggal. Ayan, natanggal na siya. So balak natin dito siya ilalagay pag ganyan. Kaso yung tornilyo hindi siya pumapasok. Ayun o, masikip yung part na to, nakadikit siya. Ang gagawin natin, lalakihan lang natin ng konti yung butas. So yun, nalakihan na natin yung butas ng interruptor. Pasok natin siya dito. Tapos tornilyo natin. So dito sa part na to, iniikot ko yung buo interruptor kasi nakasagad siya dun sa tornilyo. Ayan, para umipit lang. Then iposisyon lang natin siya ng maayos. So yan, naikabit na natin yung interruptor. Ganito yung posisyon niya. So kung makikita nyo, pag nilagay natin sa motor yan, nakaganyan yan, ganyan yung posisyon niya. Ngayon, itong dilaw is ilalagay na natin dito sa taas. So kagaya na sinabi ko, kahit anong posisyon pwede yan. Lagay lang natin kabilaan. Tapos ito yung idudugtong natin doon sa may motor. Ngayon, pag naikabit na natin yan, yung magiging adjustan natin dito sa ilalim. Yan yung adjustan ng bilis or yung parang putol-putol ng busina. So accessible pa rin naman siya pag kinabit natin sa loob. So ito, dugtong lang natin. So ulitin ko, sa Honda, yung itim, dudugtong siya dito sa kulay green. Itong pula, dito naman siya sa light green. Then bago natin siya ilagay, syempre lalagyan natin ng electrical tape itong mga joints na yan. Actually may mga parang jacket naman siya katulad nito, pero para mas safe at saka hindi agad masira, lagyan natin electrical tape. Ayan mga paps, tapos na na electrical tape. Ayan o, makikita nyo balot na balot. Yung dito hindi ko na siya nilagyan kasi safe naman siya, feeling ko safe naman. Kaya ganyan rin yung sa stock eh. So pag nilagay natin, ito yung lalagyan, ganyan yung posisyon yan. Tapos dito natin i-adjust yung bilis or yung bagal. So dyan, bandang ilalim tayo mag-adjust. So accessible pa rin naman kahit i-fix na natin to. So yan, nalagay na natin yung ating busina kasama yung interruptor sa likod. So yung adjust niya yan, no? Accessible pa rin naman. So ngayon try natin. So yan, hindi ko alam yung plus or minus dyan, pero try natin. Ayan, the moment of truth. Try natin. Ito yung busina, that naka-on yung
panel nyo. So yung ano niya, naka-low siya, sinagad ko siya eh. So try natin yung high. Sagad natin, kabaligtaran. So ito yung high niya guys. Di ba? Galing. Parang Armalite. Isa pa. So yung kagandahan dito, pwede nyo siyang ganyanin. Yung parang normal lang. Tapos kung tatagalan nyo, parang rarat-rat na siya. Di ba? Na ano pa rin niya, na halimbawa, magte-thank you kayo, 'di ba? Thank you, 2 pindot. Ayun, ganun. Kung gusto niyo overtake. So parang ano, magagamit niyo pa rin yung stock part, hindi lang yung sobrang haba na hindi naman kayo masyadong gumagamit nun. Pero kung gusto niyo overtake, 'di ba? O kaya, thank you lang kayo. 'Di ba? 'Di ba? Konti lang pitikin niyo lang, mas okay siya sa akin, para sa akin, kaysa dun sa stock na ang hirap pindutin. Ayun, di ba? Nakakapagbigay na kayo ng signal, ng malinaw na signal ng busina nyo. Tapos pwede nyo pa siyang ma-adjust. Halimbawa, nakaset siya sa pinakamabilis, bagalan natin ng konti lang. Yung kanina todo na yun todong mabilis. Ito, ayan, nabawasan ng konti yung bilis. Ito, bawasan pa natin. Ito parang mid na to. O, di ba? Makakapag-adjust kayo mismo yung pwedeng mag-adjust sa anong gusto nyong bilis, kung ano yung preference nyo, kung saan kayo mas komportable. So sa mga gustong bumili nito, ilalagay ko yung link sa baba ng mismong interruptor relay na to, Shinigawa interruptor relay. Ngayon, kung ibang brand yung gusto nyo, okay din naman, marami naman tayong choice. Then pwede rin siya sa iba't ibang klase ng horn. Kung iba yung busina nyo, yung horn nyo, pinalitan nyo, pwede nyo rin lagyan ng interruptor yan. Also sa mga nagtatanong kung pwede ba ito isama sa MDL or mini driving light, pwede rin po kapag kung gaano kabilis yung interruptor nyo dun sa horn, ganon din yung buga ng ilaw. Pero sa mga ganong case is hulihin na po siya sa LTO dahil parang blinkers na po yung ilaw nyo at pwede pa kayong ma-penalty. So sa mga magdi-DIY, sobrang gaan lang po. Kung nakita nyo namin proseso, plug and play lang naman yan at konti lang yung gagamitin yung tools. So ayun lang muna para sa video nito. The more you click, the more you know, interruptor para sa ating mga busina. Bye bye.